ang mga tula ay nagsisilbi pong boses ng damdamin, tagapagpahayag ng mga kwento at tulay sa pagpapasa ng karunungan. Ito nga isa sa mga layunin ng Sulat Kamay Project Organization na mayroon na pong halos 100 miyembro. Kaya naman Dayan, at para mas makilala pa natin ang kanilang grupo, makakasama natin ngayong umaga ang founder at president na si John Patrick Nunez at ang deputy speaker na si Jesus Gondra. Magandang umaga sa inyong inyo. dalawa. Magandang umaga po, Kuya Noel and Mang Bayan. Alright. Let's start with you, John Patrick. Ano ba itong Sulat Kamay Project Organization at kailan ito nagsimula at ano ang kumbaga mga mission and goals po ninyo? Ayan. Yung Sulat Kamay Project po, nag-start po siya nung April 25, 2023. So by tomorrow, 2 years na po siya. Oh, happy anniversary. Thank you po. And it's Invite a po great kami, opportunity po na nabigyan kami ng opportunity ngayong araw po. So yung Sulat Kamay Project, nagre-release lang po kami ng mga sulat kamay na tula. Basically, ang goal po namin is i-preserve yung mga handwritten or handwriting ng iba't ibang mga writer. Tapos gusto po namin mag-create ng isang parang art museum na pagpasok mo, ang naka-display, puro sulat kamay na tula. Kumbaga, kung yung painting na bibenta siya, yung mga sculpture na bibenta, yung handwritten na tula galing sa iba't ibang writer, pwede rin siyang mabenta. And successful naman for 2 years, nakapagbenta kami ng mga ganitong item galing po sa iba't ibang mga writer. Okay, wow. At ang ganda niya tingnan. Pero Correct. for sure Naka-frame. maganda rin yung yung nilalaman nito. Sige, go ahead. Ayan nga, tanong ko rin sa kanila, syempre anniversary nyo na bukas, di ba? Ano-ano ba yung mga sinusulat nyo, inspirasyon nyo dito sa paggawa ng mga literary piece yung ganito? Jesus. Ang expression po naman dito is yung bali po yung mga sulat po dito, yung mga tula po na nandito po is mismo pong gawa po ng manunulat po o writer po na willing po or nag-join po sa Sulat Kamay Project po. Ang bukod po dito, na-preserve po kanilang tula po na katulad po nito, sir. Oo, I wonder how much do you sell this itong naka-frame na ito? Tsaka ang ganda ng mensahe, Tsaka saan ginagamit yung mga proceeds? Ayan. Ano po, ang tawag po namin sa kanya ay parang open pledge na system. So, kumbaga, binibili mo siya, pero nagdo-donate ka para dun sa project. Okay. So, nag-i-start siya sa 500 pesos, bibilin siya ng isang art collector, pero kung gusto niyang dagdagan yung value dun, yung amount na gusto niyang ibayad dun sa SKP item, ay pwede niyang dagdagan. So, yung mga SKP item, nabebenta po siya ng 500 at ang highest paid po ay 2,000 po na nabili for that. Yung SK Pillar, ano naman ito? Yun, yung SK Pillar po, original concept po siya ng SKP. Pinag-combine lang namin yung SKP and Pillar. Ang tawag po namin dyan, yan yung pambansang poste ng mga Makata. So pag nakita niyo po siya physically, 2 meters po yung height niya. Naka-display sa kanya yung mga SKP item, tapos mukha po siyang pen na nakatayo. So yun po yung ine-exhibit sa mga public places na makikita yung nakatayo yun, tapos naka-display dun yung mga SKP item po. Oo. Sino ang ganda ng sulat? Oo nga. Required ba maganda sulat sa Kailangan ba ganyan ang sulat? Kailangan at least, yes po. Kailangan at least presentable po. sulat Ang sumulat ba niyan yung gumawa rin ng tula? Yes Or- po, yung nag-compose ng tula, sila rin po yung gumagawa ng handwriting. Oo, Ayan. oo, Yan po ang nagsulat niyan ay si Eliza De Leon from Apalit, Pampanga po. Since mga younger generation kayo, mga kabatch natin. So gaano ba kahalaga sa mga kabataan ang papel sa pagsusulong ng panitikan at mga ganitong mga talent? Yeah, si Sir. Sa ngayon po kasi nagkakaroon po kami ng art exhibit po sa lugar po namin sa isang pong mall. So, ayun po, nakikita po ng mga kabataan doon po sa amin na kung gaano po kahalaga at kung gaano po ka-unique po yung SKP po. At doon po nakita po nila kung paano po na-preserve ang Sulat Kamay Project at mga tula po rin nandito. So ganun po, ganun pong way na nakita po nila kung paano po na-preserve. At hindi lang yan, may express ng mga kabataan kung anong gusto nilang iparating sa lipunan, sa iniirog ang lalo. Why not, diba? O, diba? May poetry reading din ba kayo? Meron po kaming partner na university na nagkakandak po sila ng workshop po.
So pagka po may mga activity kami, nagkakaroon din po ng poetry reading po doon. Tapos yung kapartner po namin, kasama namin sa mga taga Cavite, sila po yung nagsasagawa ng mga spoken word poetry na activity. Tas, Ang ganda, sanayin mong isulat kung di mo pa masabi. ayun, may dagdag ko lang po dun sa tanong kanina, yung mga kabataan po, hinikayat din namin na makapagsulat. Kasi naniniwala po kami na yung pagsusulat, para siyang portal na nagdudugtong sa past, present, and future. So yung mga kabataan ngayon na, kasi yung sulat record yun eh. Pwedeng tayo after 50 years, wala na tayo, or 60 years. Pero yung sulat natin, nape-preserve yun. And kapag ka nagsulat tayo mga kabataan, dahil tayo yung mga may lakas, at mas may isip na creative na pwedeng gawin, pwedeng yung sinulat natin ngayon, maging basis naman nung next generation para sa mas mapaunlad yung ekonomiya, iba't ibang bagay na pwedeng gawin sa society. Tsaka madadivert yung attention. Instead, naggumawa na kung ano-ano, ito na lang, Why mas not, makabuluhan, diba? diba? Ang ganda nun, parang print out, ano? nga. Ang galing talaga ng sulat nila. Tungkol ito sa kahirapan Yes. by Anne Miguel. Ayan. Ang ganda nga namang i-display mo ito sa bahay, sa Correct, opisina. At saka may Basta napansin kasama mo ako, lang siya. Diana, meron siyang, ano ba, stamp ba Dry yan? seal. Oo, dry seal. Part po siya ng authentication namin na kapag Dahil nirelease sa po ng order. SKP, authentic po siya na artwork from our group. So yung Wait, may artwork tanong ang ako. consideration nila Oo. dito. Lahat, siyempre magsusulat ka, meron bang magre-review kung ito ay pwede sa atin to? Or lahat ng pinapasa sa inyo ay ina-acknowledge ng SKP? Yeah. Meron po kaming review board ngayon, doon po sa structure. Ang ginagawa po nila, nire-review nila kung gaano kahaba. Kasi by experience po, kapag masyadong mahaba at dinisplay po siya sa coffee shop o kaya personal, hindi na po masyadong makita. So, nire-review siya na medyo maikli pero nandun pa rin po yung thought. Tapos, syempre, dapat pasok siya dun sa core values namin na sinusunod. Hindi po po promote ng hatred or ng discrimination, more on positive approach ng pagsusulat Okay, po. siguro panghuli na lamang. We heard meron kayong exhibit. Kailan saan ito yung please to invite all our viewers? Siguro may mga social media accounts ito. Yes, Jesus. Bali mauna na po ako sa April 25 po sa aming lugar po, GMA Cavite po. Magkakaroon po kami ng art exhibit po sa isa pang mall doon sa amin. Yun po, Mr. JP po. Ayan. Doon naman po sa April 30, meron naman pong art exhibit po, yung SK Pilar, i-display po sa Polytechnic University of the Philippines at makikita po yun ng mga estudyante. And sa mga gusto pong mag-join sa Sulat Kamay Project, pwede nyo pong i-check yung aming official Facebook page na SKP, Sulat Kamay Project. At sa mga gusto pong bumili ng artwork, pwede rin po kayong mag-message doon sa aming Facebook page. Ayan. So, Ayan. kung kumbaga painting yung iba, ito pwede mo itong Sa- halili sa oo, painting, sa ilagay mo painting. sa bahay mo. Itong mga artworks na ito. Thank you very much. JP and Jesus, and again, congratulations on your upcoming anniversary. At mabuhay ang Sulat Kamay Project. Invite nyo Maraming kami. salamat. O, papunta tayo dyan.